It's for Jessie. How was it working again with Gerald? Grabe, ang tanda na natin. Ay! Wala namang tanong si Nika na Hindi, pero edad. talagang natutuwa ako kasi nung last ko siyang nakatrabaho, ang babata pa talaga namin. So how many years ago? 13? 13 years ago. 13 years ago. And 11 ba? 2011 ba? Yes, 2011. 2013 Maria Mercedes ko. Oo nga, 2011. Sobrang tagal na yun. Ang dami na nangyari sa mga buhay Grabe yung namin. Maria Mercedes. So, tagal na. Sobrang tagal na talaga. And I'm just really happy to be working with Jay. Si Jay, maalagang co-actor yan. Sobrang, sinasabi ko lagi ito sa mga nakakasama ko, si Gerald ang isa sa pinakamabait na nakilala ko talaga. He's really kind. And generous siya pagdating sa craft niya, pagdating sa pag-aalaga sa set. Yun, bakit parang... Ibibigay ko sa yung relo ko kasi mas magandang yung relo mo eh. So I'm really happy makatrabaho si Gerald. Such a gentleman. How about the rest of the cast? Yung additional question ni Nika, no? The other cast daw. Kamusta katrabaho? Si Gerald kadalasan yung Ka-eksena mo. Oo, pero of course si Tito John, no, yung eksena ko kay Tito John parang nobela yung lines ko, parang kinabahan talaga ako. Pero as always, si Tito John sobrang bait din talaga. At saka naging panatag ako nung nag-eksena na kami, sabi ko, okay, sobrang bait pala talaga at galing ni Tito John. Alam ko yung mga scenes sila ni RK, napaka-intense Si talaga. RK, Super. si RK, sobrang galing din na aktor. And I told him nga, grabe, ano talaga, siya yung isang aktor na talagang, alam mong marami pang magagawang roles na magaganda. Alam mong napaka-generous din niya sa craft niya. And sobrang natural niya umarte talaga. Believe ako. Hi RK, kung nanonood ka, miss ka namin. RK, alam mo ba si Jane nandito kanina? Oo, si Jane nandito, sinuportahan niya kami. So yun, I'm just really grateful and natutuwa ako na yung, kumbaga tama yung sinabi ni Gerald ang nagpapaganda talaga ng show na to ay ang bawat tao na nasa show na to. Walang lalabis, walang kukulang. Lahat pantay-pantay yung energy na binibigay. So, I wanna ask JC and Shaina, sino naman yung madalas niyong ka-eksena? Yun nga. Kami dalawa. Oo. Asawa ko si Shine dito. Tapos madalas ko ka-eksena si Tito Pip, si Kuya Joko. Choco Diaz, of course. Si Je, tsaka si Jessie. Nandun sila kasi nag-work sa company ko saan ako nag-work. So sila yung mga, anong group ba kami? Group A? Group B? Kasi parang may ganun eh, ang dami namin eh. So nasa isang group kami. Unit So, A, Unit B, no? Yeah, so sila yung mga nakakasama ko palagi sa group. Pag ganun ba, Shaina, ang gagaling nyo na kasi, take one lang lahat. Wala namang gano'n. Walang gano'n. Direct? There's no such Shaina? thing. Hindi naman. Well, ako kasi, para lang po alam ninyo, medyo ako yung last na pumasok sa grupong ito. So, parang may character enders on the 3rd week pa. So, parang sila, mga nakailang taping days na ba kayo? Madami na. Ako pangatlo pa lang. But then, it's a very juicy entrance because it's a very complicated character. Like what JC said, ako ang kanyang asawa, ang aking tatay ay si Chubib, at makulay po ang past ni Attorney Leia. And ang show na to, tinatalakay niya is scamming, but also sins. And siguro ako, right now, yung character ko, nandun siya sa mundo ng mga kasalanan. So lahat naman po tayo, nagkamali na sa buhay, hindi ho ba? But yeah, siguro dun sa character ko, yung para bang the past should not define you, or your mistakes should not define you, or should it define you? Yun siguro yung pinaka kailangang matanong kay Attorney Leia at saka sa mga manonood. Alright, thank you Nika for your question. Ang next is from Neil Ramos. For Gerald, what makes Sins of the Father different from your past efforts? I think you already touched on that. Kay Jessie, you've been out of the loop for some time. What made you say yes? Yun na, yung role talaga. When they pitch, actually, nandun pa ako sa unang script ng show na to, sa Nobody, pero with Gerald na talaga. Marami, yun nga, it was a blessing na kumbaga na-delay yung setbacks ng show na to, mas napaganda.
So, what made me say yes? Of course, the role, kakaiba yung role. I haven't done it before. And sabi nga ni Shaina maraming sins ang matatalakay sa show na to. And si Agnes, hindi siya, kumbaga, nandun naman siya sa kabutihan. Kung si Shaina kumbaga sa sinful world siya, si Agnes yung purity sa show na to. So makikita talaga yung, okay, the goodness of her heart, ang nananaig pa rin. Kahit may mga bagay talaga siyang kailangan pagdaanan. So, I haven't done that before, na yung complexity ng character. Kaya nga ang ganda ng editing talaga, kasi parang pabalik yung, parang nare-reveal ng isa-isa, di ba? Tapos magugulat ka, oh, si Agnes yung nandun sa, na naka-black hoodie, na, parang sabi ko, kakaiba yung role na to, so kaya ako napayes talaga. Thank you, Neil, for your question. Next from Ali De Leon of whatsup.ph for Direct FM and Direct BJ. Nasagot na to kanina, baka you want to add lang. What do you want your audience to learn and experience when watching the show? Do you want to add some more sa mga nabanggit natin kanina? I think it was already mentioned, no? Parang by Gerald, by JC, by Tito, parang wag maniwala because to sum it up, nothing worth having comes easy. Alam mo yun, no shortcuts, no easy ways. Parang that's one takeaway from the show that they can get. But then the experience of the show is what they should look forward to. Yeah. Thank you, Direct Joy. Maganda yung next question niya for Gerald. Were there any special preparations you had to go through while preparing for this role? Specifically, nakita ko kanina you were playing some kind of martial arts? Arnis, Kali. Okay. Needed siya? Vital yung role nung... I think yun talaga yung request ko sa writers natin kasi later on sa show, makikita nyo na makikipag-bakbakan na rin kami sa mga ibang scammers or ibang scenarios, ibang sitwasyon. And to make it believable, there has to be a backstory or anong background ko, di ba? Hindi naman pwedeng na biglang galing niyang makipag-away sa maraming tao. So, I requested that we establish na yun yung hobby niya, yun yung gusto niyang gawin. So, para may sense. And you also mentioned kanina that you brushed up on some digital terms, di ba? No? Na kailangan lang para medyo madulas when you speak it. On mo lang yung TV, paano yung TV Patrol, ang dami na mga tungkol sa scamming, di ba? Like, walang araw na hindi or mag-Bloomberg TV ka, makinig ka lang diba? stocks, mga ganun, di ba? Okay, Miss Franz, ikaw ang next. Hi po, good evening po. Good evening po sa inyo lahat. Well, actually, natanong na kasi yung tanong ko mostly. So, ang magko-comment lang ako, nakakatuwa kasi parang reunion of sorts talaga to. Jessie, JC, Shaina, and nakatawa kasi JC sa You're My Home before then. Si Sir Gerald, Jessie, and then, so nakakatuwa to see you. So, punta na lang muna kay Francine and Sed. Okay, Francine and Sed, congratulations kasi before this, you're coming from a critically acclaimed performance sa My Future You. Yes! And number was in 11 icon set. So, my question is, okay, pwede rin sumagot si General kasi nakatabaw kanina kasi Dirty Linen. So, siguro, syempre, in the 2 to 3 years, mas nag-mature na kayo. Ano yung on and off-screen relationship nyo? Bahala man kung anong labels niyan. So, how do you think nakakatulong yung on-screen and off-screen relationship ninyo para maitawid itong sabi nyo nga, mas mature ng pagganap nyo dito sa Sins of the Father? Una po kasi sa love team, babae at lalaki. Magkaiba po ang direksyon nun sa karera ng showbiz. Magkaiba po ang kayang gawin kayang ibahagi. Halimbawa sa mga endorsement, magkaiba kami. Pero nag-uusap kami na sa pag-arte, kailangan ilahan tayo pataas. Kailangan, kung magaling ka, gagalingan ko din. Kung magaling ako, dapat mas magaling ka. Yun ang lagi pong mindset namin. And hindi namin pinapabayaan yung isa't isa. Lagi kami nag-uusap. Lagi kami nagtatanong sa mga direktor. Lagi kami kung anong dapat idagdag. Dati hindi kami pumupunta sa preview. Pag nagpapa-preview. Pero ngayon, sumisilip talaga kami, pumupunta pagkakat ni Direk, sumisilip talaga kami, tara puntahan natin. Para kung ano man yung sabihin ni Direk, yun nga yung nakakatawa dahil nakikita rin namin yung kamalian namin at yung kakulangan dun sa scene.
yun ang isang malaking TV ni Direk. Nakikita namin yung talagang kakulangan dun sa scene. And Ano malaking TV? Yeah, sobrang, as in parang mga 42 inch Kalahati tayo. nito. Ganyan. 50, mga gano'n. Parang control center. Malaki siya. Tapos pupuntahan namin doon and makikita na namin dalawa yung kakulangan. Then sasabihin ni Direk sa amin. Tapos maintindihan namin si Direk, oo nga. So doon nag-work. Doon yun yung parang yun yung maturity na napuntahan namin. Yun yung samahan na ginard namin. Hindi po mahirap ang trabaho ng mahirap po ang trabaho ng isang love team. And proud ako dahil umapit kami hanggang ngayon. And ito gaganap kami sa Sins of the Father na isa sa mga inihintay din naming proyekto. Yes. Kaya pala katakot, may maingay doon. Haba ng puwelo mo doon, ate, ha? Nakatingin na kami lahat sa inyo, eh. Parang Tagal, hindi eh. na pa siya nagbibilang eh. Nagbibilang pala, 1, 2, ay wala pa, 1, 2. Nabiting kami doon. Nag-post din ako. I know. Tinitingnan nila yung cue kung kailan matatapos. Chin, One? Chin, you wanna add doon sa sagot ni Seb na parang you're challenging each other? Nabanggit mo na kanina, no? Na parang... Opo, yun talaga. At saka, siguro ang may add ko lang, Kuya MJ, na sa serye na to, mapapakita namin yung kung ano pang kaya namin ibigay bilang mga aktor. Kasi pag sinabi mong love team, usually ang ina-expect sa inyo, kilig lang eh. Romance, kilig. Yeah, kilig, heartbreak, pero we are so much more than that. Kaya namin maging magkalaban kami, magkaaway kami, pero yung kilig factor nandun. Pero syempre, responsibility namin yun para natin palalabasin yung sinasabi nilang chemistry nating dalawa. But yun po, nakakatuwa lang na nakikita rin namin yung growth namin bilang mga actors sa show na to. Yun po. Anak ko yan. Tapang na sumagot ng Francine Diaz. Galing. Mature na yun talaga. Oo. Iba na, ha? And ayun, 1, 2, 3, 4! Miss France! Sumama na rin yung ibang cast na ano. Miss France, tanong natin si Direk. Baka si Direk ang pwedeng magkwento. Ano ba masasabi mo sa dalawa? yes, of course. And congratulations pala din sa Saving Grace, ha? Ayan na. Direk, ibuli mo na si France. Pagkakataon ko Direct validate daw. No, MJ, parang, I think because I'm very popularly known as very meticulous and medyo disciplinarian sa trabaho. I think na-assign sa akin yung shifting from the Teeny Bopper Love Team. Parang the challenge is always, yung kay John Lloyd Bea, Direk, what can you do with them? Kasi kailangan na natin silang i-elevate. And so we did Maging Sino Ka Man. And then after that, Bea would do The Mistress and John Lloyd would move on a different project. And so when they called me and said, we're giving you Francine and Seth. We need to find a franchise for them, a different one. Kasi kilala na sila dyan, magaling na sila sa ginagawa nila. And so, on working with Francine, kasi si Seth then medyo later pumasok eh. So nauna sa akin si Francine. And what I'm happy most with Francine is keen kasi siya eh. Yung pag may sinabi ka sa kanya, either yung artista matatakot magbago ng sarili niya or risky siya to embrace yung challenge. So, yun. And I try to make it fun for her kasi nung nakita ko na siya, tama nga naman, why do you limit yourselves na nandun kayo? When the talent is bigger, the talent is greater, na parang kaya ninyong gawin yung mas malalaki pang roles. And in this series, napaka-challenging ng role kasi when you look at it, nakita nyo naman sa palabas, di ba? Dumating siya doon, tinatanong ni Lotlot, yung character ni Lotlot, sino ka? He's my father. So, at alam natin yung kwento na iniwanan si Gerald nung tatay niya for another woman. And here,
dumarating siya sa mundo nila, silang tatlo yung magkakatunggal eh. Francine is caught with the great performance of Lot and the intense performances of Gerald. Tapos nakita nyo dun sa Abangan, napaka unconventional yung pagkikita nila ni Seth. Siguro the test, ang fortitude niya sa artistry nilang dalawa dito subukin muna sila independently without the comfort of yung dati nilang love team. Tumayo muna kayo bilang character, and I mean, every now and then, tignan mo kung mabasya ka ni Francine, di ba? At least sa akin. Oo, kasi she delivers well, even in set. Kaya sa amin, pag nagtatrabaho kami, fun lang. I admire them because first time ko rin po silang makatrabaho. Congrats! That's nice. Thank you, Direk. Thank you, Direk. Hindi, totoo yun. Pagmamalaki ko lang po, sobrang nag-mature kami kay Direk FM. Legit yan, Direk. Direk, may singit ko lang. Miss Fran, sorry, may singit ko lang since we're in this topic na no? Ano naman napansin mo kay Shaina? Bilang Marinela yung una Yes, kayo. Marinela. Direk, FMR, pinag-usapan natin yung Marinela before. Sandali lang naman, dumaan din kami sa Lobo. We also did Alina. Which is parang di ba yung baptism to maturity din. Ako naman, MJ, mas natakot ako sa kanya after her stint in Europe sa mga pelikula niya. Kasi yung depth ng pag-deliver niya, sa totoo lang dito, yung mga katrabaho namin, pag gumagawa kami ng eksena, nag-aaway-away kasi dapat nasa trailer yan. No, mas gusto ko yung ganito niyang ginawa. Kasi as a lawyer, I think she also fancies the fact na first time kong gagawin to. So, she's delivering fabulously. So, nag-aaway-away kasi may mga turns siya na intelligent yung character. So, may katarayan pagka hindi niya gusto yung kalaban niyang attorney when she drops her lines. And sabi nga nung isa niyang attorney na character, yung piniplay ni Nico Antonio, sabi niya, nung nagkikwentuhan sila ni Gerald, grabe ka babaeng tao, pero talagang nalalaglag ako sa kinauupuan ko sa talino niya. So, yeah. And we see, when she performs, takot ko lang doon sa blonde hair niya. Grabe, Direk. Hindi po, kung ano man yung pinagdadaanan nila. Nakakatanda man, pero kung ano po yung pinagdadaanan ng Frances, we're actually, tayong lahat, we're actually very fortunate to be working with directors na hindi ka pinapabayaan. Kasi sila, nasa likod sila ng camera, and yet, kami yung nasa harapan. So, kahit anong kakulangan, pagkakamali, hindi naman sila ang mapapansin, hindi ba? So, kung ano man po yung magic na nakikita ninyo on screen, it's actually because of the people who are working with us behind the scenes. Hindi yan dahil lang sa amin or dahil sa kung ano yung kakayanan namin. It's actually a teamwork talaga. So, we are very fortunate to be with people who are very helpful and very generous. Alright. Hey, Miss Franz, meron ka pang question? Yeah, last na lang po. Okay. Kuya Gerald, kasi remember na nung A Family Affair Days, nasabi ko sa'yo na favorite character ko si Tope sa lahat na nagawa mo. Nainit sa magdamag. And I think after this, mukhang ito. So my question is, sa kabila ng mga pinagdaanan at pagdadaanan pa ng character mo sa Samuel, what makes you think na he's such a lovable character, na mamahalin namin siya sa gabi-gabi sa prime time? Siguro kasi yung yung kultura ng Pilipino ay makapamilya tayo. I think yun yung pinaka-main na natin. And as you saw sa 2 episodes, ang pinaka-importante sa buhay niya, yung pamilya niya, yung anak niya, yung nanay niya. So despite kahit anong mga challenges na darating sa buhay niya, kailangan nilagpasan yan. Kasi yung greater motivation niya is to take care or alagaan yung pamilya niya. Pwede ko naman siguro sabihin, nakita niyo naman na kinidnap yung anak niya. Ang dami pang mangyayari sa pamilya niya kasi alam ng kalaban na ang pinakamahal ni Samuel, weakness niya, is his family. So, yung character ko will do everything para sa pamilya ko. Lahat naman tayo, ganoon din naman tayo dito. Gagawin natin lahat para sa pamilya natin. So, that makes him lovable and relatable. Yes. Thank you po. Congratulations po. Solid ang napanood namin. Thank you, Miss Franz. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi ng kanilang mga questions. Siguro, let's wrap this up. Why should we...